Welcome guys to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. For this specific video, I will no longer talk about the PSEI chart. So para sa akin wala naman pinagkaiba dun sa bias ko sa kanya ngayon, tapos kung paano ko siya tingnan sa chart. So kung bago ka pa lang sa channel na to, if you want to have an overview sa chart ng PSEI, panoorin nyo muna yung previous na stock market analysis video ko. So you can check that sa homepage ng channel. So ibig sabihin, diretso muna tayo sa pinakaunang stock, which is BPI. So for BPI, the last time that I talked about this stock nung last week pa ng April. So ito siya. And during this time, I was able to plot itong mga different price areas or key levels niya. And during this time nga, yung ina-anticipate ko na posibleng maging movement ng BPI is to stay inside this box or this consolidation. So lagpas isang buwan na and andito pa rin siya sa loob ng box. Although nagkaroon ng mga instances na kung saan nagtatry siyang mag-breakout or makalabas. So ito nga, nagtry siyang mag-breakout nung May 14. So hindi natuloy, nagkaroon ng bentahan. And then netong June 5, no, nagkaroon din ng breakout pero nagkaroon ng bentahan. And then andito na naman ulit siya sa loob ng box. So I think ang gagawin ko lang dito sa BPI is lalakihan ko yung box. So I think this will be the new trading range for BPI since naka-establish siya ng swing high dito. So ang ibig sabihin niyan, yung R1, imumove ko na dito sa upper part ng range. So nasa 95.60 plus na area, or you could say 95.7 yung kanyang R1. And yung mga support levels niya, andito pa rin naman, no, extend ko lang. So bottom part ng range S1 and then S2 and then S3. So para sa akin, makapal na area to, yung between 80 papuntang 87. So may tatlong separate na support dyan. So I think it would take a lot of selling pressure para mabutas tong S3 na price area. So kung magkaroon man ng selling, it looks like dito maglalaro yung price ng BPI. So again, it looks like magsistay siya dito sa loob ng consolidation up until magkaroon ng enough buying pressure para mabutas niya yung R1, of course. And if that happens, mukhang magta-try siya mag-test, of course, sa 100 na strike resistance. Tapos papunta dito sa R2, which is yung matagal niya ng resistance at 106.30 plus na area. And ayun nga, pag nagkaroon ng selling pressure, so pwedeng visit ulit dito sa bottom ng range or S2 papuntang S3. So pag nilabas ko yung MA20, eto nakikita natin na from a short-term downtrend nung last week ng February, nagtatry sana mag-transition into a short-term uptrend yung BPI ng last week ng May tapos first week ng June. Kaso ito nga, nagkaroon ng bentahan, no, nung June 8 tapos June 9. So andito na naman siya and it looks like nagke-create siya ng short-term consolidation. So pagdating naman sa MA50, andun pa rin tayo sa medium-term downtrend simula nung last week ng Feb because of the Middle East conflict. So eto, no, nagtatry siya din mag-transition sana towards an uptrend pero napipigilan talaga nung price levels na to. So andyan na naman tayo sa consolidation. So pag nilabas ko naman yung MA100, so kitang-kita na nagtry siya mag-transition towards a long-term uptrend na sana, no, kung hindi nabutas tong 111 na level. So siguro kung nakalagpas siya ng 126, 127, pwedeng maganda na sana yung uptrend ng BPI, kaso nahulog nga siya because of the Middle East conflict tapos hindi pa nakaka-recover. So I think the ultimate milestone for BPI is to eventually close above 100 tapos hindi na siya pumunta sa ilalim, and then to overcome talaga yung R3. No, I would say pag nalagpasan niya tong R3, mataas ang chance na nakapag-reverse na yung stock sa ganun. So for the next stock, that's Pure Gold. So, andito na tayo sa chart ng Pure Gold, and before ko i-discuss yung charts, kung bago ka pa lang sa channel na to, meron akong ginawang video with regard sa Pure Gold. So, yung before you buy ko na video playlist. So, sa playlist na to, pinag-uusapan ko yung mga individual stocks. Nagbibigay ako ng general overview about sa mga stocks na to. And itong mga videos na to, no, specifically for beginner traders or investors na wala pa masyadong idea kung ano yung mga business, no, ano yung mga negosyo ng mga specific stocks na to. So, if you want to learn how the business of Pure Gold works, you can check this video out. So, pwede kang mag-click towards the upper right sa link, or you can check yung homepage para makita mo pa yung mga iba't ibang stocks na pinag-usapan ko sa before you buy. So, balik tayo sa chart. So, for Pure Gold, I think nagkaroon ng reset sa mga lines kasi
na-overwrite ng mga ibang charts ko na na-save. So, matagal na simula nung last ko siyang napag-usapan. So, I think ulitin ko na lang ulit yung mga key levels, no? So, for Pure Gold, may ginawa siyang significant na price action nung nakaraan. So, around second week to third week ng May. Kasi yung 46 level, itong may red arrow, ito yung 52-week high niya eh. So, nakita naman natin na nalagpasan niya yon, pero because of market conditions, no, gawa nung rebalancing ng MSCI, yung continuous na negative market sentiment dahil sa Middle East conflict na wala pa rin nangyayaring improvement with regards to interest rates and everything, nagkaroon siya ng bentahan and then binalikan lang din niya ulit yung price levels na to. So, sayang lang din, no? So, yung key levels ngayon ng Pure Gold, so very obvious naman, may bago na siyang 52-week high dito sa around 49 price area. So, syempre, ito na yung i-consider ko as R1. Ayan yung R1. And then, pagdating naman sa support, so, sobrang clear naman na meron ditong swing low. So, around 43.30 yung current support ng Pure Gold, no? Ayan yung kanyang S1 na support. And, the reason for that is because meron kasing previous na resistance sa level na to. Itong may red arrow na yan. So, nakikita natin ilang beses niyang pinigilan yung price, no? So, because of the role reversal, nalagpasan niya yung resistance, ito na yung nagiging support. So, ibig sabihin pala for Pure Gold, it looks like kung wala masyadong catalyst na maganda, kung walang improvement sa market conditions, ito yung nakikita nating pwedeng box na galawan ng price, no? So, hindi ko sinasabing aabot to hanggang July, hindi ko sinasabing hanggang August, 'di ba? Kasi anytime naman pwedeng magkaroon ng buying pressure para matulak yung stock palabas ng box or magkaroon ng malakas na selling pressure para mabutas pa tong box, no? So, pag naglalagay ako ng box dyan, hindi ibig sabihin na hanggang dito lang yung galaw ng price. So, pwedeng hanggang dito lang, pwedeng hanggang dito, mag-extend kahit pa hanggang September or October, no? It's just that, nilalakihan ko lang yung box to give emphasis sa pattern na ginagawa niya. So, always take note of that when you're watching yung mga videos ko pagdating sa stock market analysis video. So, halimbawa, mahulog yung Pure Gold dito sa below ng 43, yung kanyang support. So, ano ba yung next na possible support for Pure Gold? So, I think yung malakas talaga niya na support is this level here. Kasi makikita naman natin several times talagang nagkaroon ng support dyan. So, para sa akin, ito talaga yung maganda niyang S2. Itong buong range na yan, no? However, that doesn't mean na pag nahulog yung price, within a span of a few days, dito na siya pupunta. So, syempre, may mga investors dyan, no? Mga traders na pwedeng pumasok sa radar nila or sa watchlist nila yung Pure Gold kasi mas bumaba yung price. So, it's possible na magkaroon siya ng support in between. And kung mangyari man yun, siguro sa 40. Kasi nasa psych support yung 40, no? So, it's possible na dito siya magkaroon ng temporary support. So, sinasabi ko lang na ultimately, ito talaga yung magandang support ng Pure Gold sa S2. So, syempre, kung psych support yung 40, it's possible na yung 50 price area yung maging psych resistance naman. So, that means ang magandang ma-overcome talaga ng Pure Gold is yung 50 na price area. So, hindi enough na mag-breakout lang siya dito sa 49. Ang maganda is lumagpas siya ng 50 tapos hindi na ulit bumalik sa ilalim. So, if I'm going to show the MA20, ayun, nakita naman natin na ang ganda nung naging galaw ng Pure Gold nung last week ng March, leading up to the second week, third week of May, no? Ang problema lang, ito nga, nagkaroon ng bentahan, tapos ngayon, it looks like nagta-transition na siya towards a short-term consolidation. So, pag MA50 naman, ayun, intact na intact pa rin yung kanyang medium-term uptrend. Wag lang mabutas yung S1, no? Kasi galing na siya sa matagal na medium-term consolidation, as you can see, nung last year pa ng October, nagko-consolidate yung stock. So, ito lang, no, inaabangan lang na wag mahulog yung stock below S1 para hindi ma-cancel out yung ginagawang trend ng MA50. And for the MA100, ayun din, galing siya sa long-term na consolidation, sinasabayan niya yung MA50 and then pwede siyang mag-transition talaga towards a long-term uptrend, no, kapag gumanda-ganda yung price action niya. So, ngayon, kapag nahulog yung stock sa 40 na price level and let's say bumisita ulit sa S2, then kino-continue niya lang yung long-term consolidation ng stock. So, just a few added notes. May ex-date pala tong Pure Gold ng second week ng August. So, lalagyan ko lang din ng vertical line yan. So, ibig sabihin, pwedeng makakita tayo ng either buying pressure malapit sa period na to. Kung may mga investors ba na interested saluhin yung Pure Gold because of the dividend play. Or pwede rin tayong makakita ng selling pressure kasi pwedeng mag-exit yung mga investors na pumasok dahil sa dividends, no? So, worth it abangan yan. So, for the next stock, that's OGP.
So for OGP, parang pure gold din. Medyo matagal na simula nung huli ko na pag-usapan yung stock na to. Dahil yung mga charts nag-reset na. So I think na-overwrite lang. So ano ba yung nangyari? Ba't nagkaroon ng ganitong bentahan? Because the prices of gold no sa global markets is bumababa. And OGP of course is a commodity-driven stock dahil nagmimina siya ng gold. So ito nga, nagkaroon siya ng drop ng prices no. So yung recent peak niya around 38. So nag-drop na siya ng, you could say 20% or more depende kung saan mo titingnan. So ang nangyari dito sa pure gold is nabasag yung kanyang trend line no. So nabasag dito nung May 29 and then hindi pa siya nakaka-recover na bumalik ulit dito sa 36 price area. So ngayon, ano ba yung mga key levels for OGP? So i-assume ko lang kunwari na itong nangyaring slight reversal nung June 11 is mag-sustain. So it's possible na maging support na agad tong area na to. No, let's say gumanda yung galaw ng market tapos tumaas pa yung OGP. So, syempre, magiging support na to. So, lalagyan ko dito ng line and then lalagyan ko lang dito na possible support. Lalagyan ko muna ng question mark, diba? Kasi next week, pag nagkaroon ng bentahan, hindi siya support. So, nilalagyan ko lang ng indication lang muna. So, depende, no? Kapag nag-sustain yung move, ito na yung S1, of course. Pero pag hindi nag-sustain yung move next week, syempre, tatanggalin ko yan. So, that means, itong level na to, yung 2850, para sa akin, ito talaga yung magandang support ng OGP. Yan talaga yung S1 na support niya. Then, pagdating naman sa resistance, so, makikita natin na may previous support sa level na to. So, syempre, role reversal, 33 na price area. Syempre, ito yung R1. And then, this level here, kita naman natin several times nagkakaroon ng resistance sa 38. So, syempre, R2. And then, yung kanyang 52-week high dito sa 39.95 papunta sa 40 na 50 price area. Ito na yung R3. So, ito, tapos ito, yan yung R3. So, ibig sabihin pala, yung pwedeng gawing move ng OGP is pwedeng mag-consolidate siya dito sa levels na yan papunta sa R1. Or, kung hindi magsosustain tong ginawa niyang slight reversal, pwedeng lumaki yung box papunta sa level na to sa S1. So, tingnan natin sa MA20. So, ayun no. Pwede pala mag-transition yung stock towards a short-term uptrend kung nalagpasan ng stock yung R2 tapos R3. Ang problema, nagkaroon ng bentahan so naging short-term downtrend siya. So, pag nilabas ko naman yung MA50, eto, yung stock nasa medium-term consolidation and it looks like nag-transition siya papunta sa medium-term na downtrend kung mahuhulog pa further yung stock. So, maganda na makabalik pala yung OGP sa above 34 para at least nasa medium-term consolidation lang siya. So, yung MA100 naman, ang ganda nung long-term uptrend niya, no? Tapos nagkaroon lang ng issue pagdating ng Middle East conflict kasi bumaba yung stock tapos nabawi and then bumaba na naman ulit. So, you could say na posible na maging long-term consolidation to pag nakabalik yung price ng OGP sa 35 to 36. So, ang iniwasan lang talaga natin dyan is mabutas yung S1, no? Kasi pag nabutas yung S1, it looks like pwede pa siyang pumunta sa 26, papunta sa 24. So, between 26 to 24 na price area, no, medyo ayun talaga yung possible next na support for OGP kung mabubutas na yung S1. So, lalagyan ko to ng S2. And then, this level here as S3. So, dapat mag-support talaga itong level na to sa S1. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section. And if you haven't watched yung mga before you buy videos ko, click towards the upper right and stock market lesson videos sa bottom right. Also, don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.